welcome back sa ating channel na Trap. So ito naman yung update sa ating mga seed grown na Sarracenia purpurea or North American pitcher plant, trumpet pitcher plant. Tama ba? So sa wild nakikita sila sa mga medyo matutubig na mga marsh na bug setup, no. So ang medyo hindi ko pa na-perfect, no, sa Sarracenia yung pagkaripat niya, nagde-decline talaga yung health. No, ewan ko kung ganun din sa inyo at yung ibang natutuluyan. No, ewan ko kung ganun din yung mga nangyayari dun sa inyong mga Sarracenia. Pag nire-ripat nyo, meron talagang mortality. No, kasi sa Venus flytrap, napakababa na mortality na pagka nilipat mo. Although meron talaga. Pero once na makuha mo yung technique, halos wala nang mortality pagka nagta-transfer ka kapag tama yung pagkakaripat mo. So dito naman sa mga Sarracenia natin na to, no, may mga mortality rin. Pakita ko sa inyo para makita nyo rin yung mga kaganapan dito. Ayan, ayan, namatay. No, tapos ito naman natuyo yung ibang growth, gitna na lang natira. Ito naman halos natutunaw na di ba yung gitna. So ayan yung mga isa sa dahilan na kumbaga hirap pa tayong magparami ng mga Sarracenia. Lalo na sa propagation at hirap na hirap pa tayo doon. Kaya kung meron kayong mga ibang mga kumbaga technique, no, sa tingin nyo makakatulong sa atin, i-comment nyo lang yan sa baba. Pero sa tingin ko, isa sa mga dahilan kailangan siguro natin tong more moisture, no? Yung medyo babad ng konti sa tubig tulad na itong mga Helianthera. Dahil itong mga Sarracenia sa wild, natatagpuan sila sa mas matutubig na lugar. Bakit hindi nga naman natin to nilagay sa no? So, isa rin, natatakot rin ako baka root rot, no? Although may mga nag-root rot, marami yung nag-survive naman. So, ito yung update natin sa Sarracenia purpurea. May mga nakabili na rin ito. At may mga ibang nagtatangkang bumili rin. Kaya lang nag-ipon pa sila ng budget. Ayan, napakarami ngayon na nagbabalik sa carnivorous plants. Kaya kung naniisip nyo na bumalik na, ngayon yung tamang oras. Kasi mas masaya na ngayon. Hindi tulad dati, no? Napaka-toxic ng community ngayon. Ang daming bago na mas excited sa pag-aalaga. So, ayan. Ayun, ito muna yung update sa purpurea, napakabilis lang. So ito pala, ito bago matapos tong video na to. Nabasa pa ako nila. So ito yung una kong tin-transfer na mga Sarracenia purpurea. Yung seed grown to, patulad na itong mga to, pero siguro mas nauna to. Dahil taon na yung binilang na ito, siguro yung mga 2-3 taon na yan dito. So ayan, naglabas ng red, almost black to pagka nasa pulsan. So ito rin, mga pula rin to. No, kaya lang tabing na tabing kasi yan ngayon napalibutan ng mga Venus flytrap natin na gusto natin maalagaan ng gusto, matutukan. So ayan, no, ito yung update sa okay rin naman pagka nailipat mo at maayos yung pagkakatanim mo. Hindi na yan mamamatay, Ito lang maliliit, napakahirap talagang i-transfer na ito. Pali sa malalaki, ganun din. Kaya, yun nga, isa yan sa mga hindi ko masyadong natutukan ng mga carnivorous plants, Sarracenia. Although ang dami ng mga nag-alaga ngayon sa Sarracenia, puro mga seed grown. Ang advantage noon, established na yung roots noon. No? Dahil sila mismo yung nagtanim na So ito kasi nabili natin seedling. So although matibay na rin yan dahil nga napalaki na natin sa outdoor, kung interested kayo, maghanap kayo ng mga seed grown na hindi ng mga ginagalaw. Kasi yun, sigurado kayo na mabubuhay nyo yun. Ito, mabubuhay nyo na rin naman to. Basta i-request nyo lang sa akin yung mga established na. No, lagi naman ganun yung binibigay natin. No, hayaan nyo kami pumili at ayun yung mga ibibigay natin ng mga established talaga. So, yun lang muna. At update ko naman kayo sa mga Venus flytrap, dito sa growing area natin. Para makita nyo yung kanilang ganda ngayon. At ano yung mga bago na pwede nyo ma-acquire ng mga Venus flytrap na good size na rin naman. Ayan.
So, yun lang muna. God bless and bye-bye.